Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating Biblia, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 27 December 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika chapter 34. Pero bago ang lahat, magpasalamat muna tayo at may natupad yung isa nating panalangin. Mula nang nag-umpisa ng COVID-19, guys, 2020, talagang pinanalangin na natin yun. Tapos kahapon nakita ko, dumaan sa wall ko, ayun. Natupad na rin. Kasi yun ang dahilan kung bakit tayo dasal din dito sa vlog natin. Kasi yun talaga ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng YouTube channel. Yung pinanalangin natin yung ating COVID-19 hero. Alam niyo na yun kung sino. Kahapon nakita ko nakalaya na siguro mga baka ilang days na yun nakalaya. Tapos kahapon lang nakita ko sa wall ko. So yun talaga pinagpasalamat natin. Ibig sabihin nagkaroon tayo ng hope na yung iba pa nating panalangin matutupad din, kasi meron pa akong isang panalangin na year 2007 pa yata yun. So it gave us hope kahit gaano man katagal yung hinihiling natin kay Father God, matutupad at matutupad talaga. Ibibigay niya sa atin in the right time. Amen. Okay, nandito na tayo sa Ikalawang Kronika chapter 34. Si Haring Josias ng Juda. Ikalawang Kronika chapter 34 verse 1. Si Josias ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. 31 taon siyang naghari sa Jerusalem. Verse 2. Tulad ng ninuno niyang si David, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang mga ginawa niya. Namuhay siya ng matuwid. Verse 3. Nang 8 taon ng kanyang pamahala, kahit bata pa, ay naglingkod na siya ng tapat sa Diyos ni David na kanyang ninuno. Kaya noong 12 taon, sinulan niyang alisin sa Juda at Jerusalem ang mga sambahan ng mga pagano, ang mga larawan ng Diyosang si Asherah, at ang lahat ng Diyos-Diyosang kahoy o tanso. Verse 4, ipinasibak niya sa kanyang harapan ang larawan ng mga Baal. Giniba niya ang mga altar ng insenso. Winasak niya ang mga imahe ni Asherah at ang mga Diyos-Diyosang kahoy at ginto. Ipinadurog niya ito ng pinong-pino at ipinasabog sa libingan ng mga sumamba sa kanila. Verse 5, ipinasunog niya ang mga kalansay ng mga paring pagano sa ibabaw ng kanilang mga dambana. Sa ganoong paraan, nilinis ni Josias ang Jerusalem at ang buong Juda. Verse 6, ganoon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon. Itong Manases tsaka Ephraim, yan yung sinasabi ko sa inyong anak ni Joseph. Pero yung kahapon binasa natin na Manases, anak naman yun ni Ezekias, yung hari. Kaya sabi ko pareho eh. Okay, ulitin ko ha. Verse 6, ganoon din ang ginawa niya sa mga lungsod ng Manases, Ephraim at Simeon at sa mga nawasak na nayon sa paligid ng Naphtali. Verse 7, matapos niyang gawin ang lahat ng ito sa buong Israel, bumalik na siya sa Jerusalem. Natagpuan ang aklat ng kautusan. Ikalawang Kronika chapter 34 verse 8, inalis ni Josias ang lahat ng karamal-dumal sa buong lupain at sa templo ng Diyos, kaya't noong 18 taon ng kanyang paghahari, sinugo niya si Safan na anak ni Azalias, ang pinuno ng lungsod na si Maasiyas, at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz, upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. Meron ding Haring Joas nung yung nagdaan din nating yung sabi ko sa inyong pinakabata, 7 taon lang yata yun nung naging hari. Pare-pareho mga pangalan nila, no? Ang
ang pinuno ng lungsod na si Maasías at ang kalihim niyang si Joas na anak ni Joahaz upang ipaayos muli ang templo ni Yahweh. Verse 9, ibinigay nila kay Hilkias na pinakapunong pari ang pilak na nalikom sa templo. Ito ang mga nalikom mula sa mga taga-Manasis, Ephraim, Benjamin, Judah at iba pang mga Israelita at mga taga-Jerusalem. Tinipon ito ng mga Levita ang naglingkod sa templo. Verse 10, ibinigay nila ang salaping ito sa namamahala ng gawain sa templo ni Yahweh para sa pagpapaayos nito. Verse 11, ang iba na may ibinili ng mga bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng bubong ng templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga naunang hari ng Juda. Verse 12, so, ibig sabihin nasira. Ito ba yung templo pa ni Solomon? Ulitin ko yung verse 11. Ang iba na may ibinili ng mga bato at kahoy na gagamitin sa pag-aayos ng bubong ng templo na nasira dahil sa kapabayaan ng mga naunang hari ng Judah. Verse 12. Naging tapat ang mga taong katulong sa gawain. Pinamahalaan sila ni Jahat at Obadias, mga Levita, buhat sa angka ni Merari, Zacharias at Mesulam sa sambahayan ni Kohat. Mga Levita rin na pawang bihasang manunugtog. Verse 13, ang nangasiwa sa mga manggagawang naghahakot ng mga gagamitin at sa iba pang gawain. Ang ibang Levita ay ginawang kalihim, karaniwang kawani o kaya'y mga bantay. Verse 14, nang ilabas nila ang salaping na tipon sa templo, natagpuan ng paring si Hilkias ang aklat ng kautosang ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Verse 15, kaya tinawag niya si Safan, ang kalihim ng hari, at sinabi, natagpuan ko sa templo ang aklat ng kautosan. Ibinigay ni Hilkias kay Safan ang aklat. Verse 16, at dinala naman ito sa hari nang siya'y mag-ulat tungkol sa pagpapaayos ng templo. Sabi niya, maayos po ang takbo ng lahat ng gawain ipinagkatiwala ninyo sa inyong mga lingkod. Verse 17, tinunaw na po nila ang pilak na nakuha sa templo at ibinigay na namamahala ng trabaho. Verse 18, sinabi rin ng kalihim ang tungkol sa aklat na ibinigay sa kanya ng paring si Hilkias at binasa niya ito ng malakas sa hari. Verse 19, nang marinig. Okay, verse 19. Si Hilkias ang ang nakatagpo sa sa aklat ng kautusan. Okay, verse 19, nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit nito ang kanyang kasuotan. Verse 20, iniutos niya agad kay Hilkias, kay Ahikam na anak ni Safan, kay Abdo na anak ni Mika, kay Safan na kalihim, at kay Asayas, ang lingkod ng hari na sumangguni kay Yahweh. Ang sabi niya, verse 21, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambayanan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinaway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod ang mga utos na nakasulat na nakasulat sa aklat na ito. Guys, nasaan na kaya yung dalawang tablet na yung ginawa rin yung ginawa ni Moises doon sa yung nakipagkita siya ng 40 days and 40 nights kay Father God sa Mount, Sinai ba yun? Ako nagbabasa ko pero hindi ko gaano natatandaan. Pero pagka dumaan sa natin yun, hindi na naman natin kaya yung lamig o sinisipon na naman tayo. Okay. Verse 21, sumangguni kayo kay Yahweh para sa akin at para sa nalalabing sambayanan ng Juda at Israel. Alamin ninyo ang mga itinuturo ng aklat na ito. Galit si Yahweh sa atin dahil sinuway ng ating mga ninuno ang salita ni Yahweh at hindi nila sinunod
ang mga utos na nakasulat sa aklat na ito. Verse 22, ang lahat ng inutusan sa pangunguna ni Hilkias ay sama-samang sumangguni kay Hulda na isang babaeng propeta at asawa ni Salom. Si Salom ay anak ni Tokat at apo naman ni Hajra na tagapag-ingat ng mga kasuotan. Siya ay pinuntahan nila sa kanyang tirahan sa bagong bahagi ng Jerusalem at sinabi rito ang nangyari. Verse 23, sinabi ni Hulda, ito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sabihin ninyo sa nagsugo sa inyo, verse 24, na padadalhan ko ng malaking sakuna ang lugar na ito at padaranasin ng matinding hirap. Mangyayari ang lahat ng sumpang sinasabi sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Verse 25, matutupad iyon sapagkat ako'y kanilang itinakwil at sa ibang mga Diyos sila naghandog at sumamba. Ginalit nila ako dahil sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Kaya't hindi mapapawi ang galit na ibubuhos ko sa bayang ito. Verse 26, ito ang sabihin ninyo sa hari ng Juda. Sinasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel, nakita kong buong puso kong nagsisi at nakita kung buong puso kang nagsisi. So guys, repentance lang talaga. At nagpakumbaba nang marinig mo ang kanyang salita laban sa lugar na ito at sa mamamayan dito. Verse 27, dahil nagpakumbaba ka, sinira mo ang iyong kasuotan at nakita kong tumangis ka nang marinig mo ang nakahanda kong parusa sa Jerusalem at sa mga naninirahan dito. Pinakinggan ko ang iyong panalangin. Verse 28, kaya hindi mo na maaabutan ang parusang igagawad ko sa lugar na ito. Isasama kita sa iyong mga ninono at mamamatay kang mapayapa. Ito ang kasagutang dinala nila sa hari. Ang pangako ni Josias at ng mga mamamayan kay Yahweh. Verse 29, dahil dito ipinatawag ng hari ang mga matatandang pinuno ng sambayanan sa Juda at Jerusalem. Verse 30, kaya't sama-sama silang pumunta sa templo kasama ang mga pari, Levita at lahat ng mamamayan sa Juda at Jerusalem. Tumayo ang hari sa harap ng madla at binasa ang buong aklat ng tipan na natagpuan sa templo. Verse 31, nakatayo doon ang hari malapit sa isang haligi ng templo na numpa siya kay Yahweh na susundin nila ang buong puso at kululuwa ang kautusan at ang mga itinakda ng kasunduang nakasulat sa aklat na iyon. Verse 32, pagkatapos pinanumpa rin niya ang lahat ng taga-Jerusalem, pati ang taga-Benjamin na sumunod sa kasunduang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Verse 33, inalis ni Josias sa buong nasasakupan ng bayang Israel ang lahat ng mga Diyos-Diyos ang kasuklam-suklam sa Diyos at habang siya ay nabubuhay, inatasan niya ang bawat mamamayan na maglingkod kay Yahweh ang Diyos na sinasamba ng kanilang mga ninuno. Bukas na itong chapter 35 guys.